Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Pakinggan po natin ito bago tayo matulog. Sa gitna ng ating pagdiriwang ng Pasko, ang mga Christmas party at ng mga naglalakihang mga dekorasyon, may isang bagay tayong dapat balikan at pag-aralan ng mas malalim, ang sabsaban or ang manger. Kung titingnan natin ang kasaysayan ng mga great inventions, halimbawa, ang Facebook na nagsimula sa isang dorm room lang sa Harvard o ang Jollibee na nagsimula bilang ice cream parlor at naging fast food giant. Lahat ng malalaking bagay ay nagsimula sa simpleng ideya at maliit na simula. Sino ang mag-aakala na ang simpleng spark na iyon ang magbabago sa buong industriya? Ganyan din po ang Kingdom of God. Pero marami sa atin, sa totoo lang, na-overwhelm tayo sa laki ng mundo at sa dami ng problema. Maraming Pilipino ang nagtatrabaho ng matindi, pero pakiramdam pa rin natin, ano ang magagawa ko? Maliit lang ako. Minsan, mas gusto na lang nating manatili sa ating comfort zone dahil natatakot tayong masunog o mapagod, kaya madaling ma-discourage. Pero ngayong gabi, gusto kong makita natin ang greatest beginning of all time, ang pagsisimula ni Jesus. Ang tema natin ngayon ay Fire in the Manger o Apoy sa Sabsaban. Sa dami ng Christmas decorations mula sa parol hanggang sa Christmas tree, madalas nating nakakalimutan ang essence ng sabsaban. Ito ay hindi decoration. Ito ay isang lugar ng kahirapan at simplisidad. Ang apoy na tinutukoy natin ay ang holy fire of God's presence at salvation. Ito ay apoy na may purpose. Sabi sa Biblia, siya ang refiner's fire at baptizer with the Holy Spirit at ang fire. Ang refiner's fire, ginagawa niya tayong mas purong ginto o pilak. Parang pag nag-aalis ng dumi sa isang metal, ang apoy nito ang naglilinis. Sa Matthew 3:11 naman, sinasabi doon na nagbibigay siya ng kapangyarihan para mabuhay ng may purpose. Ang apoy na ito ay nagsimula sa isang simple, silent night sa Bethlehem. Kung kaya niyang baguhin ang mundo mula sa isang sabsaban, kaya niyang baguhin ang buhay mo mula sa iyong simpleng kalagayan. Tingnan natin ang 3 points. Una, nagsimula ang apoy ni Jesus sa isang simpleng lugar. Sa Lucas 2:7, inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay tuluyan. Sa kultura natin, ang pagtanggap sa bisita ay napaka-importante. Kapag may bisita ka, lalo na kung VIP or importanteng tao, ibibigay mo ang best room mo at ihahanda mo ang pinakamasarap na pagkain. Pero si Jesus, ang hari ng mga hari, ay walang mahanap na guest room. Sinasabi ng Biblia, nagsimula siya sa likuran, sa bodega o kamalig ng mga hayop. Ito ang unang matinding mensahe ng Pasko. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng high-class na lokasyon, expensive na setting, o glamorous na pangyayari para simulan ang kanyang purpose. Nagsisimula siya kung saan wala ang mundo. God's principle, fire is not exclusive. Sa 2 Corinthians 8:9, bagamat siya'y mayaman, nagpakadukha siya alang-alang sa inyo. Maraming tao ang may religious thinking na nag-iisip, kailangan ko munang maging successful, maging perfect, o maging rich bago ako maging worthy ng presence ng Diyos.
Para bang sinasabi natin, hindi angko angkop, nasisidla ng apoy dahil simple lang ako o nagkamali ako. Si Jesus ay dumating sa pinakasimpleng lugar para patunayan, hindi ang iyong kalidad, kalinisan, o yaman ang basehan ng kanyang pagdating, kundi ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Kung ang holiest fire ay pumasok sa rough na sabsaban, ang simpleng puso mo, kahit may dust, kakulangan, o kalat pa ng kasalanan, ay perpekto ng lugar para magsimula siya. Huwag mong maliitin ang manger mo ngayon, yung sitwasyon mo ngayon. Ang kabilaan ng mga problema mo, ang low-paying job mo, ang pagiging single parent mo, ang simpleng bahay mo, iyang manger mo ang gustong gamitin ng Diyos para magsimula ang kanyang grand plan. Hayaan mong mag-apoy ang iyong Panginoon sa iyong sabsaban. Pangalawa naman, ang apoy ni Jesus ay nagdadala ng pag-asa. The light in the darkness. Sa Isaiah 9 verse 2, ang mga taong lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng malaking liwanag. Imagine mo ang isang OFW na ilang taon nang hindi nakakauwi. Nararanasan niya ang darkness ng kalungkutan, ang darkness ng pangungulila, at darkness ng kalabuan ng buhay. Tapos biglang may video call at nakita niya ang pamilya niya. Ang liwanag ng koneksyon at pag-ibig ay nagpawi ng kalungkutan. Ang mundo natin ay nasa darkness ng kasalanan, depression, at kawalan ng direksyon. Ang apoy ni Jesus, ang liwanag, ay dumating para magbigay ng koneksyon at presensya na nagpapawi ng lahat ng kalungkutan at fear. Sa John 1:14, nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay ang liwanag ng mga tao. Example lang sa Maynila, may mga exclusive village na may gate at guard. Kailangan mo ng permit o ID para makapasok. Pero ang apoy na Jesus, walang gate, walang security check. Si Jesus ay dumating para sa lahat. Rich man na nalulungkot sa kanyang mansion, poor man na nagugutom sa kalye, outcast man na may bad reputation. Hindi selective ang apoy niya. Hindi ka kailangang maging perfect o santo para maramdaman ang init at pag-asa mula sa sabsaban, mula sa manger. Walang class distinction sa pag-ibig niya. Sa Lucas 2:10, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita na magdudulot ng malaking kagalakan. Kapag pumasok si Jesus sa buhay mo, ang pag-asa ay sumisikat. Ang old fears mo, tulad ng takot sa failure, sa sickness, o sa future, ay natutunaw dahil alam mong kasama mo ang liwanag. Pangatlo, ang apoy ni Jesus ay lumalaki at nag-i-impact sa mundo. From Bethlehem to the world. Ang sabsaban ay kasing liit lang ng isang yung parang kalan, parang patungan ng palayok. O kaya parang kasing laki lang ng stroller ng anak mo. Pero ang apoy na nagmula roon ay lumaki, kumalat, at naging kasing powerful ng isang sumasabog na bulkan. In a positive sense, umaabot sa bawat sulok ng mundo. Ang apoy ay hindi nananatili sa sabsaban. Ito ay lumaki at kumalat sa pamamagitan ng ordinaryong tao. Kagaya natin na tinanggap ang liwanag at dinala ito sa kanilang mga bahay. So tinanggap natin si Jesus at dinala natin to sa ating mga bahay. Sa Job 8:7, bagaman maliit ang iyong pasimula, ang iyong huling kalagayan ay lubhang lalaki. Your life is not too small.
Example, baka ang ministry mo ngayon ay simple lang, ang pagpapakain sa iyong pamilya, ang pagiging tapat na employee, o ang pagdarasal para sa kapitbahay mo. Parang 2 pisong offering lang kung titingnan ng mundo. Never think your life is too small. Kung isusuko mo ang maliit na spark na iyon kay Jesus, ang kanyang holy fire ay magpapalaki niyan. Ang iyong simpleng kabaitan ay magdadala ng pag-asa sa isang taong malungkot. Ang iyong pagtitiis ay magiging patotoo sa iyong trabaho. Ang simpleng sabsaban mo kapag pinasukan ng apoy ay magiging isang beacon of light para sa marami. Huwag kang matakot na maging simple. Hayaan mong ang apoy na nagsimula sa sabsaban ay magsimula at lumaki sa puso mo rin. Tandaan natin, ang Pasko ay tungkol sa simpleng simula na may world-changing power. Iwanan natin ang fear of insignificance. Ang apoy na nandoon sa sabsaban ay nandito rin ngayon. Tanggapin mo ang liwanag at hayaan mong magdala ng hope at growth sa buhay mo. Ang celebrant ng Christmas ay si Jesus. Hindi ang mga regalo, hindi ang party. Ito ay siya, si Jesus. Nakatuon kay Jesus ang celebrant ng Pasko. Magdasal po tayo. Panginoong Jesus, kami ay lumalapit sa iyo ngayong gabi dahil ikaw ang tunay na celebrant ng Pasko. Ikaw ang aming regalo, ikaw ang aming liwanag. Salamat Jesus dahil pinili mo ang kapakumbabaan at simplisidad ng isang sabsaban. Patawarin mo po kami kung minsan hinahanap namin ang iyong presensya sa mga grand at exclusive na lugar. Pero nakakalimutan naming ikaw ay nagpapakita sa mga simple at ordinaryong bahagi ng aming buhay. Linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo itong holy manger kung saan magsisimulang mag-apoy ang iyong pag-ibig at presensya. Panginoon, kami ay humihingi ng iyong apoy ng pag-asa para sa sino mang nakikinig ngayon na nasa kadiliman ng kalungkutan, karamdaman, o kawalan ng pag-asa. Liwanagan mo po sila. Palayasin mo ang lahat ng fear at bigyan mo kami ng joy at assurance na kasama ka namin. Ano man ang aming kalagayan. At sa huli, O Jesus, hinihiling namin na gamitin mo ang aming small beginnings, ang aming maliliit na talento, maliliit na pamilya, maliit na effort sa ministry, ialay namin ang lahat ng ito sa iyo. Sindihan mo po ang aming buhay ng iyong Espiritu Santo upang ang apoy na nagmula sa sabsaban ay lumaki sa amin at maging liwanag at pagpapala sa aming komunidad, sa aming Pilipinas at sa buong mundo. Ikaw ang simula at katapusan, ikaw ang sentro ng Pasko. Lahat ng ito ay aming idinadalangin sa iyong pangalan. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord.